Magandang umaga po sa ating lahat. The National Resource Operations Center kasi is part of the Disaster Response Management Group together with the Disaster Response Management Bureau. So yung pong cluster natin yung nagpo-provide ng immediate relief and assistance to disaster-affected families. But yeah, magandang umaga po muli sa ating lahat. Nais lang po naming mag-provide ng update hinggil sa isinasagawa na monitoring and humanitarian action ng Department of Social Welfare and Development hinggil nga po sa epekto ng Southwest Monsoon at ng Bagyong Krising. As of 6 a.m. this morning, more than 68,000 families ang apektado po dito sa Regions 1, 2, 3, Mimaropa, Region 5, 6, 7, and 9. And mahigit nasa around 5,400 na po yung mga pamilya na nasa loob ng mga evacuation centers at pansamantala ay naninirahan po doon. Sa kasalukuyan, ang total cost of humanitarian assistance na na-provide na po ng DSWD ay nagkakahalaga na ng mahigit 4.1 million pesos. Ito ay initial na tulong pa lang po, binubuo ng mga family food packs and non-food items. And patuloy rin pong nagmo-monitor ang ating mga field offices, lahat po ng ating quick response teams. Naka-deploy po sila para ma-monitor yung sitwasyon, makipag-coordinate with local government units and ma-provide natin yung kinakailangan pong tulong sa ating mga kababayan. At present, meron po tayong mahigit 2.9 billion pesos na total standby funds and stockpiles. Yan po ay magagamit natin para again tugunan po yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan nitong habagat at ng Bagyong Krising. That's more than 2.9 billion pesos of standby funds and stockpiles. Meron pa rin po tayong nasa 3 million na family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. At patuloy pa rin po yung production ng ating mga family food packs sa National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center. Kung kaya nga po kung kinakailangan mag-replenish tayo ng mga stockpiles natin sa ating mga regional warehouses and in the last miles, agad po nating magagawa yan sapagkat tuloy-tuloy yung ating production sa ating mga major hubs. So I think that's about it for the update of DSWD with respect to our disaster response efforts. Pero si Presidente yata bumisita sa ano yung pinuntahan niya ano? Tama, kahapon po nagtungo si President Marcos Jr. sa National Resource Operations Center dyan po sa Pasay para isupervise yung isinasagawa nating production ng mga family food packs gamit po yung bagong mechanized packing system ng DSWD. Dito po sa mechanized packing system, mas mapapabilis yung production natin ng mga family food packs. Kung dati-dati, dun sa ating manual operations, nakakapag-produce tayo ng 5 to 10,000 family food packs daily. Ngayon po, pwede tayo makapag-produce ng hanggang 25,000 daily. Ngayon kung i-combine natin yan doon sa production din ng Visayas Disaster Response Center, kasi we have the same mechanized packing system in Cebu, we could produce around 50,000 family food packs daily. Normal operations po yon. Ibig sabihin 8 hours, 8 to 5 in the afternoon. Again, kung napakahalaga po ito sa DSWD sapagkat mas magiging, kung mabilis yung production, mas mabilis yung ating pagpapadala ng mga kinakailangang tulong sa ating pong mga kababayan. Kung kaya nga po, hindi naiisipin ng ating mga disaster-affected families kung ano yung kakainin nila kapag sila ay mga nasa evacuation center or kapag nadi-displace o naapektuhan ng mga iba't ibang mga kalabidad. Sapagkat ang tulong po ng gobyerno ay nakapreposition, nandun na po sa kanilang mga lugar, i-access na lang po natin kapag kinakailangan. Can you give us an idea kung ano yung paano inaano yung family food packs? Anong composition nito? Tsaka distribution? Okay. Yung pong ating family food packs, ito po yung nakalagay sa brown box. Meron po itong 6 kilograms na rice, meron din po itong 10 assorted tin cans, meron yung corned beef,
tuna flakes in oil, and then sardines. And then meron din po itong 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets din ng chocomalt or ng soup. This family food pack is good for a family of 5 and could last for 2 to 3 days. Aside from the family food packs of DSWD, meron din tayo yung ready-to-eat food boxes. Ito naman yung nasa mas maliit na box na kulay puti. May laman yan na champurado, arroz caldo, meron yang tuna paella, and then meron yang chicken giniling and then chicken pastil. There's also energy biscuits, protein-rich biscuits, and complementary food for infants. Yan po naman ay binibigay natin in the first 24 to 48 hours na may kalamidad. Kasi syempre, in those periods, hindi pa naman tayo nakakapag-set up ng mga community kitchen. So since napakahalaga ng pagkain kapag may mga kalamidad, ito po yung una nating na ipapahatid. But gusto ko rin pong idagdag, in fact nakita rin po ito ni President Marcos Jr. kahapon, yung mga non-food items natin. Kabilang na dyan yung hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits, yung mga laminated sacks, pati yung mga modular tents, and yung ating mga water filtration kits na dinidistribute po din po ng DSWD. Enough ba yung food and non-food assistance to victims of natural calamities? Lalo na itong mga, kung widespread yung impact ng changing water patterns na in-expect din natin due to climate change, ano? Parang whole year round, dapat ready ang DSWD. Tama po iyan. Kaya nga, sabi ni Pangulong Marcos Jr. na dapat tiyakin natin yung kaligtasan, kapanatagan, ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan ng mga disasters. Kaya ang ginawa po ng DSWD, binuo natin yung buong bansa handa program para mas mapaigting yung production at yung pagre-preposition ng mga family food packs and non-food items sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. So that anytime na magkaroon nga po ng kalamidad, pagkamat hindi po natin nga hinihingi ang mga yan, kung mangyari po ay nakahanda tayo na tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga disaster-affected populations. Alam niyo po, tinignan namin yung populasyon ng ating bansa at tinignan natin yung bilang o yung percentage ng mga mahihirap nating kababayan. Nakita natin yan, yung 15% is around 3.2 million. Bakit po natin pinaprioritize yung pong mga mahihirap? Kasi nga po, sa panahon ng kalamidad, disproportionately affected po yung mga mahihirap. Mas nag-worsen po, na-exacerbate yung kanila pong mga socio-economic conditions. And bagamat lahat naman po tayo na apektuhan, of course, binabahaginan ng tulong, but tinitignan natin with focus yung pong mga pinakamahihirap nating mga kababayan. So using that as reference, nagpreposition tayo ng around 3 million na ng mga family food packs. Again, para handa tayo natugunan po yung kanilang pangunahing pangangailangan kapag may mga ganito pong mga hindi inaasahan na mga sitwasyon. And then, idagdag ko rin po, yung mga family food packs po kasi natin and the ready-to-eat food packs, yan po ay may shelf life na 1 year. Kung kaya nga po dun sa binisita ni Secretary Rex Gatchalian at ni President Marcos Jr. kahapon sa ating National Resource Operation, nakita po nila yung ating mechanized packing system from the packing of the rice hanggang dun po sa dulo na kung saan meron pong sticker na linalagay na naka-indicate po dun yung barcode, naka-indicate yung date of manufacturing, date of expiry, and kung saan po mapupunta yung ating mga family food packs. Napaka-importante po kasi nung monitoring to ensure that the food packs that we are distributing are fit for consumption. Paano kung expired na yung mga food packs? Ano mong ginagawa? Or before mag-expire? Yeah, as I mentioned, meron kasi tayo ngang warehouse inventory system. So doon natin nakikita kung near to expire na ba yung ating mga family food packs. So before pa umabot yung 3 months before expiry, ay nagagamit na po natin ito through food for work activities. Or dinadala rin natin sa ating pong mga ibang mga centers para magamit na po. Given yung history ng mga natural disasters dito, lalo na yung mga tropical storms, na in-expect natin na yearly meron talaga yan.
Tapos mas destructive pa given yung El Nino, La Nina, tsaka climate change. Do you think DSWD is receiving enough funds for disaster relief Well, we're very, compared to yeah. other? We're very grateful actually na yung pong investments in our disaster response operations, yung pong mga pondo na ipinibigay ay sufficient. In fact, yung atin namang pong Quick Response Fund, bagamat meron niyang included na in our General Appropriations Act, meron din replenishable naman po yan. So that's clearly provided under our existing guidelines na pwede po siyang i-replenish once na umabot na sa 50% yung ating pong obligation. Napakahalaga po yan sapagkat alam naman natin, hindi kasi mapapredict yung mga disasters. Hindi natin alam kung kailan po tatama yung mga sakuna. So mahalaga po na hahanda yung ating pong buong gobyerno na mag-release ng funds kung kinakailangan. Sa lineup ng mga departments, gaano kalaki yung pondo ng DSWD compared to halimbawa sa biggest na DepEd? Well, yung sa DSWD po kasi syempre marami tayong iba't ibang mga programa. Di ba? Meron tayong Pantawid Pamilyang Pilipino program which is actually 4-piece program comprises 50%, almost 50% of our agency budget. I'll have to check yung NEP natin for 2026. But yun nga, lahat naman ng mga programs and services ng DSWD ay may sufficient na budget allocation. I remember yung even in the past decade, kinonsider ng World Bank na yung 4-piece programs and similar programs across the world talagang nakakapag-alleviate ng poverty ng the poor sections ng population. Meron ba kayong figures ngayon kung ilan na graduate sa 4-piece and ano yung kinakaharap na problema ng 4-piece programs? Well, dito naman sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, again, this is a poverty alleviation program that invests in human capital, particularly in the education and health of our children beneficiaries. Ang layunin po niyan is to break the intergenerational cycle of poverty. Kung kaya nga po, we provide conditional cash grants to our beneficiaries upon compliance to specific conditions. Yung pong pag-aaral ng mga bata at yung pag-avail po nila ng mga health services and of course yung attendance sa mga family development sessions. Batay po doon sa pinakahuli nating tala, more than 700,000 4-piece households yung nag-exit ng programa dahil nag-improve na yung kanilang level of well-being. From the survival, self-sufficient na sila. And in fact, patuloy tayong nagsasagawa ng mga pugay-tagumpay ng mga activities kasi ito po yung parang formal turnover natin sa mga local government units dun sa ating mga 4-piece beneficiaries na nag-e-exit na nga ng programa. Lagi kasi namin sinasabi sa departamento na hindi porket nag-exit na po yung mga 4-piece sa programa ay hahayaan na po natin sila. Kinakailangan po na ma-sustain yung improvements, lalong-lalo na yung pagbuti ng kanilang buhay sa pamamagitan ng patuloy na pagmumonitor ng mga local government units. Titiyakin na yung pong mga iba't ibang mga interventions na ibinahagi ng iba't ibang government agencies ay nagpapatuloy. Kaya yung mga case records po nila, case management records, ay tinuturn over natin sa mga LGUs para yung mga local social welfare officers would continue to monitor their status. Tama yung nabanggit nyo, batay sa mga ilang pag-aaral na nailabas, malaki talaga yung naging ambag ng Pantawid Pamilyang Pilipino program sa pag-improve ng condition ng ating level of well-being ng ating pong mga mahihirap na mga kababayan. Sige, questions on particular response ng DSWD to typhoon, ano tawag doon? Depression ba? Southwest monsoon and typhoon. Saka yun, southwest monsoon na lang ang nag-affect sa Philippines. Tropical storm Krising. Parang sabi yata kanina, lumabas na ng
Philippine Area of Responsibility papuntang Taiwan or in China. Asik Irene, Noel po ng PTV. Asik pa, paano papasok yung ready to eat at saka yung family food pack? Hindi ba sila paano po ba yun, ipapamahagi? Hindi ba sila magsasabay-sabay? Baka magdoble-doble po. Explain naman po. Okay. Noel, di ba, in the first 24 to 48 hours, after na tumama isang bagyo, sabihin na natin, usually dinadala na yung mga, kasi merong preemptive evacuation. So nasa mga evacuation centers na po yung ating mga affected populations. And in the first 24 hours nga po, hindi pa sila nakakapag-set up ng mga community kitchens sa mga evacuation centers. So ang ginagawa po natin, magdi-distribute tayo ng mga ready-to-eat food or dinideploy natin yung ating mobile kitchen para may mga hot meals. Napakahalaga kasi nung first 24 hours kasi kinakailangan mong mag-survive from that particular disaster. So ang unang-unang biniprovide natin pagkain. After the first day, nag-distribute na yung mga local government units ng mga family food packs. Kasi tandaan po natin, ang unang-unang nagbabahagi ng tulong ay ang mga local government units. And then DSWD comes in to augment the resources. Nauunawaan po natin that some local government units have limited resources. Kaya nagre-request na po sila sa DSWD ng mga karagdagan. Diyan na po pumapasok yung mga food packs and non-food items ng DSWD. Ma'am, isa na lang po. Dati yun na po sinasabi na 3 million yung family food packs. Ito ba, so ibig sabihin ba nito, hindi pa kayo nakapag-distribute aside sa naka-preposition o dahil hindi siya nababawasan dahil tuloy-tuloy yung production? Actually, Noel, nakapag-release na tayo ng mga family food packs sa mga affected populations. Nabanggit ko yan kanina na more than 4.1 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipro-provide. And the majority of that actually ay mga family food packs na i-release na po natin sa Region 6 and then in Region 9. Makikita mo na 3 million. Mini-maintain kasi natin yung stockpiles natin at 3 million. So, bagamat may mga rini-release tayo, agad po tayong nagre-replenish ng mga food packs sa ating pong mga warehouses. Kasi patuloy naman po yung production sa ating major hubs. Nakita niyo po kahapon, nagpapatuloy yung production po ng mga family food packs po natin. Hi ma'am, JC po from TV5. Ma'am, kunin ko lang ulit yung soundbite na itong 3 million na food packs na ay strategically preposition dun sa mga flood-prone areas. Yes, yung mga pinoproduce po natin ng mga family food packs are strategically prepositioned in various warehouses of the DSWD. Under the Buong Bansa Handa program, we have created Supply Chain 1, which is government-driven. Dito po, pinaigting natin yung production ng mga family food packs sa ating mga major production hubs and yung pag-preposition ng mga goods sa iba't ibang mga warehouses. We have regional, provincial warehouses that are owned and managed by the DSWD. But because of the Buong Bansa Handa program, we also have entered into relief prepositioning agreements with various local government units and private organizations so we could use their warehouses para yung pong mga goods natin ay nandun na po sa ground. Nandun na po sa mga lugar that are potentially to be affected by various hazards. Using, of course, the predictive analytics for humanitarian response, tinignan natin kung ano-ano yung mga lugar na prone sa iba't ibang mga hazards para yun yung ma-prioritize natin na magkaroon ng mga warehouses.
And again, gaya ng sinabi ko, we've entered into relief prepositioning agreements with these local government units para magamit po natin yung kanilang facilities, matiyak na kung ano man po yung mga eventualities, ano man po yung mga disasters na maganap, meron na po tayong goods, meron na po tayong stockpiles doon po sa mga lugar up to the geographically isolated and disadvantaged areas. Kasi batid natin, kapag may mga kalamidad, isa sa mga naging problema in the past ay yung mahirap magpadala or yung mga trucks natin ay natatagalan na bumiyahe sapagkat may mga major disruptions in our road networks. And because we wanted to address that and because we wanted to provide immediate relief, tayo po ay nag-preposition na po doon sa mga iba't ibang mga LGUs. Ay ma'am, good morning po. Ma'am, na-mention nyo kanina na tumutulong yung DSWD sa mga local government units na walang capacity pa or kulang yung kagamitan. For example, may we know kung ano po yung mga ina-augment nating resources, kasama ba dyan yung mga tents, may mga kumot ba na pinoprovide, lalo na ngayon sobrang lakas ng ulan at galing pa sa labas yung mga tao. So malamig talaga siguro dun sa evacuation center. Yes, kung matatanda natin, batay dun sa local government code, ang local government units po ang frontline in service delivery. DSWD, as the vice chairperson of the response cluster under the NDRIMC, nangunguna po tayo sa food and non-food item provision. And yes, we provide augmentation support to local government units. Ang mga tulong na inaipapaabot ng DSWD at the response phase ay mga family food packs and non-food items. Yung non-food items, kinabibilangan po iyan ng mga family kits, hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits, pati po yung mga laminated sacks and modular tents. Ito po ay bahagi ng mga goods na nakapreposition na on the ground and are part also of the support being extended by the DSWD to local government units. Again, batid po natin that some LGUs have limited resources para tugunan yung mga pangangailangan ng mga disaster-affected po nila ng mga constituents. Kaya pumapasok po ang national government to augment their resources. Yung mga pangangailangan para sa mga food packs na ibibigay. So, kumbaga nasa mahihirap lang. Kasi ang nangyayari po sa barangay natin, pinipili po yung bibigyan ng mga ayuda or any magagaling sa DSWD. Kung di ka kakampi, ay hindi ka mabibigyan. Ito naman nangyayari sa barangay natin. So, magkaano po ba ang kasiguraduhan na hindi na po mauulit yung mga ganitong Well, again, DSWD works closely with local government units, particularly sa distribution po ng immediate relief, lalong-lalo na sa panahon nga po na may kalamidad. Again, ang mga local government units ang una pong nagpapahatid ng tulong, and then kung kinakailangan po ng augmentation support from the DSWD ay nagpapadala tayo. Meron pong isinusumite ang mga local government units na report ng apektado sa kanilang lugar, kasabay po ng kanilang request for additional food packs or non-food items. Yan po yung basehan ng DSWD sa pagre-release po ng mga stockpiles natin. Yung pong dun sa distribution, again, sabi ko nga po, may listahan po ang local government units kung sino yung mga apektado. And yan po yung basehan natin sa pag-release nga po ng ating mga family food packs. In fact, ang DSWD, meron po tayong ginagamit na phased yung family access card during emergencies and disasters. Diyan po na itatala yung impormasyon ng
apektadong pamilya at kung ano-ano na po yung mga tulong na naipaabot po sa kanya. Either nanggaling sa local government unit o nanggaling sa national government or nanggaling sa private sector. Mahalaga po yung namumonitor natin para masigurado na wala pong overserved at underserved. So patuloy naman po tayo sa pakikipag-ugnayan sa mga local government units para matiyak na lahat ng apektado ay nababahaginan ng tulong. Sila lang po, doon po ba sa ating food bank, meron na po ba nakataan na medicine? Kasi po, kagaya niya sa akin, baka na naman ngayon, marami na rin yung nagkakasakit, pero na dengue, lang po. So, meron po ba tayong immediate medicine na nandun na sa nakasama na dun sa ating Well, yung family food pack po ng DSWD, sa kasulukuyan, hindi po kasama sa menu po natin yung mga gamot. But DSWD works closely with the Department of Health because DOH is also a member agency of the response cluster. Kaya nga po kapag may mga ulat na ng nagkakasakit o naapektuhan ng iba't ibang mga issues sa mga evacuation centers, na ipapaabot po natin sa Department of Health. Kasi ang DSWD po nangunguna rin in camp coordination and in camp management and in the protection of internally displaced persons. So, tinitiyak natin na yung pong mga evacuation centers are functional, safe, meron po iyang mga water and sanitation and health facilities para matiyak yung kalusugan ng mga internally displaced persons natin. At kung may mamonitor po tayo na nagkakasakit, ini-endorse po natin yan doon sa ating mga ibang mga partners, kagaya nga po ng DOH. Jane Mande po, PCMS Mildred, Radio Filipino America. Question lang po, long-term plan po regarding this response efforts po ng government po, especially ng this. Okay. Gaya nga po ng nabanggit kanina, no? Kasi batid natin yung epekto ng climate change na mas pinapalala pa niya yung mga disasters na kasalukuyan na po nating nararanasan. Kung kaya nga po sa DSWD at sa iba pang ahensya ng pamahalaan, pinag-uusapan natin how to make our social protection programs adaptive and shock responsive. Na hindi lamang po tayo magfo-focus doon sa immediate relief, while these are very important, of course, tinitingnan din natin paano makapacitate yung ating pong mga kababayan para maging resilient sa mga epekto ng iba't ibang kalamidad nga po na nakakaapekto sa ating bansa. Let me cite as an example. Sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, meron po tayong tinatawag na Family Development Sessions. Sa FDS po, tinuturuan natin ang ating mga beneficiaries kung paano mag-prepare, paano po yung kanilang actions na gagawin kapag may mga disasters na makakaapekto po sa kanilang mga lugar. So sa pamamagitan po ng pagcapacitate ng ating mga beneficiaries, may iwasan po yung pong damages o yung pong kapahamakan sa kanila pong mga buhay at sa kanilang mga ari-arian. Sige. Good morning po, Spokes Irene. Paolo po from Billionaire News Channel. Ma'am, we're seeing another pattern of sunod-sunod na naman na bagyo, no? At saka habagat effects from Bising, 1 week break, Krising. Last year, sunod-sunod dyan yung 7 sunod-sunod na bagyo. Ano po yung ating gagawin, ma'am, to on the response side, the DSWD side, para ma-make sure po natin na steady yung ating supplies, not just ng family food packs, but yung mga different na kailangan po ng ating internally displaced persons in the event na magsunod-sunod na naman po yung ating bagyo since nasa 11 to 18 pa nga po yung inaasahan nating papasok this year. Yeah, Paolo, gaya nung nabanggit ko, ang DSWD ay nag-i-implement ng buong bansa handa program. Sa buong bansa handa, we have created 2 parallel supply chains. One is the government sector driven and the second one is the private sector driven. Sa government sector driven, we have intensified our production
In fact, we've also enhanced yung ating production given nga that we have acquired our mechanized packing systems para mas mapabilis yung production ng mga family food packs. And then we also have entered into relief propositioning agreements with various local government units para madagdagan nga po yung mga warehouses na nagagamit natin. So with that, kasi nasa around more than 900 warehouses na po ang meron tayo sa ating bansa. Kinabibilangan yan ng mga hubs, spokes, and last miles. So with that, we are able to preposition goods in those warehouses. Alam niyo po, in the previous years, based on guidelines ng DSWD, ang maximum stockpile lang po natin ay around 700 to 750,000 family food packs. But now, ginawa nga na po natin na 3 million at ang target natin is 3.2 million stockpiles po iyan. Now, dun sa private sector driven na supply chain natin, we've entered into framework agreements with private distributors para ma-complement yung mga food packs na pinoproduce po natin at our production hubs. This way, kapag magkaroon ng mga massive disasters simultaneously happening, pwede po tayong mag-draw down from those framework agreements and mas mapapabilis din yung pag-distribute ng mga kinakailangang food packs doon po sa mga affected areas. So, sa pamamagitan yan, makakatiyak tayo na mas mabilis, episyente yung disaster response efforts ng ating pong pamahalaan because napakahalaga, Paulo, yung immediate relief assistance. While we're doing efforts to build disaster-resilient communities by empowering our fellow Filipinos to respond and act on disasters, on the effect of disasters, napakahalaga nga yung ma-ensure that we have immediate relief assistance or immediate relief para sa ating mga kababayan na maapektuhan. Just one follow-up lang po, Spokes Irene. Based on your initial monitoring, ano na po ba yung mga so far na na-identify natin na initial na pangangailangan, especially in the Ilocos and Cagayan Valley regions na medyo binaha at inulan din recently. So ano po yung mga initial needs nila just in case people also want to send help? Kasi alam naman natin ng Pilipino, pag bagyo, lalo pag medyo malalala, tulong kagad. So ano po yung mga initial na needs based on your initial monitoring po? Well, based on our monitoring and our coordination with our regional directors, dito sa Regions 1, 2, 3, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Region 5 and in Mimaropa, ang pangunahing pangangailangan talaga ay yung sa pagkain. Kaya nga ina-assure natin yung ating mga partners from the local government units na naka-preposition na po, meron stockpiles na tayo. So, kung kinakailangan po nila ng karagdagan na tulong, ay agad po natin itong maipapabot. Sige. Si Irene Noel po ulit. For soundbite lang po, wala naman tayong mga affected ngayon na mga warehouses, di ba? Well, based on our monitoring, wala po tayong mga warehouses na apektado ng pag-uulan o pagbabaha. Actually po, bago po tayo nag-identify ng mga evacuation centers, we make sure that those facilities or those warehouses are not sitting in hazard-prone areas. Kasi primordial interest po ng departamento na maproteksyonan din, mapangalagaan yung mga resources that we preposition para may maipabot po tayong tulong sa ating pong mga kababayan na apektuhan. Kaya ba ng DSWD to respond adequately to a disaster such as yung sa Tacloban and Yolanda? Alam niyo po, the Yolanda experience has taught us so many lessons. Kung dati-dati nga po, limited lang yung ating mga stockpiles, and then dati nga po, I could perfectly recall, kasi I was with the department 2010 na
yung pong mga goods natin naka-plastic po. Kaya nga po ngayon, meron na tayong mga family food boxes. And then now we have the mechanized packing system para again mas mabilis. Kasi yung nakita natin doon sa Yolanda experience, no, na napaka-massive yung destruction that was caused by Yolanda. So nakita rin natin yung need na kinakailangan na mabilis yung pagpapahatid ng tulong. So all of those lessons are now reflected. No, the lessons that we've learned are now reflected in our National Resource Operations Center and in the Visayas Disaster Response Center and of course doon sa actions na ginagawa na po ng ating pong departamento. Yung kasing western flank ng Pilipinas ang talagang battered by typhoons every year, ano? May special focus on prepositioning food tsaka iba pang dito sa mga Cagayan, Isabela, Cagayan, tapos Visayas and Yes. even Davao That's area, correct. di ba? Kung makikita nyo po yung aming Disaster Response Command Center at the Central Office, by the way, meron po itong this is working or may interoperability with the Emergency Command Center ng Office of the Civil Defense at ng iba po nating mga partners. Ngayon doon sa ating DRCC, makikita niyo po may mapa doon ng Pilipinas. Naka-reflect po yung mga iba't ibang mga hazards na makakaapekto sa bansa. And ginagamit po natin yan as reference kasi nga sabi ko yung pag-identify ng mga warehouses doon sa Quezon provinces na dati nahihirapan tayo magpadala ng tulong kapag meron pong mga bagyo. Meron na rin po tayong mga warehouses. Kasi nga po ginagamit natin yung science, ginagamit natin yung datos sa pag-identify ng mga areas that are hazard prone and then tinitignan natin yung bilang ng mga potentially affected populations po sa mga lugar na iyon. Halimbawa yung Giwan Municipality sa Eastern Samar. Talagang Meron na rin bawat tayong bagyo warehouse doon. na sila, apekto, hindi ba? Yes. Usually at every year. Opo. Meron na tayong mga warehouses dyan. And then, I monitored also na meron nga rin tayong mga pinadala na dyan sa summer warehouse na mga ready-to-eat food packs. Kasi alam niyo naman po, pag gantong mga tag-ulan, marami pong mga barko ang hindi po, o ang naaantala yung kanilang pagbiyahe dahil nga po sa sama ng panahon. Sige, meron pang siguro sa yung strategic response ng gobyerno sa disasters can be explained by the Office of OCD, hintay pa rin natin si ASEC, Alejandrino. Sana makarating. Anyway, may questions pa? Sige. Hello, good morning po. Quenzel po from IBC 13. Ma'am, kanina po, nabanggit niyo po kanina na base po dito, we have preposition agreements po para madagdagan yung mga warehouse po natin, which is nasa 900 plus pa po. Meron po ba tayong target kung ilan po yung gusto nating number of warehouse dito para masabi po natin na enough na po ito para makita po lahat ng lahat po ng mga areas na possible maging affected pa ng mga future na bagyo or disaster po? Well, tinitingnan po natin yung mga lugar na talaga pong madalas maapektuhan ng mga iba't ibang mga disasters. Kasi yun po yung gusto natin na ma-increase yung capacity or ma-increase yung ating bilang ng mga stockpiles. Again, tinitingnan po kasi natin yung ating predictive analytics for humanitarian response na makikita nyo po doon yung bilang ng mga pinakamahihirap nating mga kababayan na naninirahan sa mga lugar na madalas na maapektuhan ng mga disasters. So that is our reference. So to address your question, actually, wala tayong nakikita na target for warehouses. But we wanted to maximize the capacity of all the warehouses that we currently have. So dapat full to the brim lahat po yung mga yan para again, ma-ensure that we immediately address
the particular needs on food ng mga disaster-affected families. But, we're trying to work on the establishment of a Mindanao Disaster Response Center. So kung ano po yung nakikita natin sa NROC at sa VDRC, gusto po namin na magkaroon din sa Mindanao. Ma'am, follow up lang po. How about po dito sa, meron po ba sa Luzon or sa Visayas po na parang tinitignan po natin na doon po yung pinaka-point na kailangan natin ng mas maraming food packs po or mas marami pong bibigay na assistance po? If there's specific places lang po na mabibigay po natin. Actually, ang Region 3 kasi, nasa mahigit 300,000 na yung stockpiles natin. But just recently, we've entered into a memorandum of agreement with SIAC para magkaroon tayo na magamit natin yung one of their facilities inside the Clark Economic Zone. Na magamit natin as Regional Disaster Response Command Center and warehouse na din. So we will be moving food packs dyan sa lugar po na iyan because we're looking at Region 3 as potential command center kung mangyari yung the big one. So kinakailangan na magdagdag pa tayo ng preposition goods and warehouses dyan po sa Region 3. Nakakatanggap pa ba ang DSWD ng international assistance pag may, lalo na mga big disasters gaya nung Yolanda? Yes, meron pa rin po tayong mga natatanggap na mga tulong. Actually, Ano in the yung coming weeks, may pinaka-largest? tatanggapin tayo from World Food Program and Korea na bigas. Madalas po bigas yung mga natatanggap natin na mga donasyon mula sa mga foreign partners po natin. At yung mga bigas na yan, sacks of rice, are repacked sa ating pong National Resource Operations Center. Ano yung pinakamalaking mga donors pag yung mga nagkariang assistance? Ito po, madalas from UN agencies. Given also po ng NET 25, since nabanggit po ninyo na meron na pong mechanized practices yes po, ano naman po yung mga interventions po natin para kung maiwasan natin yung mga nangyari ng mga nakaraan na may mga nasisira po stock na mga food packs. Alam niyo po, kasabay ng mechanized packing system ay yung warehouse inventory system. Gaya nga po ng nabanggit ko, lahat ng ating mga family food packs, meron po iyang barcode. And then naka-reflect din po yung date of manufacturing and date of expiry. Napakahalaga po na ma-monitor natin yung mga family food packs natin and the shelf life para matiyak na hindi po masisira o yung mga food packs natin and yung madi-distribute are fit for consumption. So gaya nga ng na-explain ko kanina, 3 months before or 5 months before the expiry date, nakikita na po natin kung nasaan yung mga yan and then nagagamit na po natin sa ibang mga activities ng DSWD, one of which is yung food for work intervention. Pero niya taga-OCD. Yes. Rafi Alejandro. Galing yata siya sa isang meeting pa sa OCD. Let's ask him ano yung response ng OCD sa recent typhoon na still continuing yung yung bagyo. Ano yung update niyo sa on your side? Hi, good morning po. Just an update on Krising, no? Although we all know na ano na siya, moving out hopefully this afternoon or evening, wala na siya sa PAR. But Krising
still continues to bring rains, no, in some parts of the country, specifically northern Luzon. So far, based on reports, the effect is meron tayong 53 flooded areas covering regions 1, Mimaropa, region 5, 6, 7, 9, 12, and Caraga. 26 are still flooded as of this morning. In terms of casualties, meron pong binavalidate 2 sa Antique. On the affected population, the data that we have this morning ay umaabot na po ang affected families 68,000 or 215,000 persons covering 495 barangays, no? So we are operating as of this morning 155 evacuation centers. In terms of effects sa lifelines natin, merong 57 road sections na apektado and 6 bridges na apektado, no? But the numbers are changing kasi we are still getting the effects, direct effects sa northern part ng Luzon, specifically Region 2, CAR, and 1. And the rains are still continuing even sa NIR, no? Tuloy-tuloy pa sa Panay Island and Palawan. So, yung data natin ay we expect na tataas pa ito as the day progress. But so far, yung in terms of suspension ng classes, 840 localities have declared suspension of classes since Thursday, no? Cumulative naman po ito. In terms of damages, very minor pa as of now. 11.5 million pa ang reported sa Ilocos Sur. But of course, these numbers will change, no? Today. So yun lang po. Continuous po ang aming operations. Our monitoring with the different regions, no? Kasama po yung buong NDRIMC. In fact, I just came from a ongoing meeting ng Interagency Coordination Cell. Nandun po ang lahat ng representatives ng member agencies, DSWD, DOH, from the Armed Forces, Coast Guard, Pag-asa was there to brief us, and DPWH. So tuloy-tuloy po. We are on red alert, meaning all our resources have been put on standby for resources, no, available. Siguro na-mention na ni ASEC, we have 3.2 trillion worth of standby funds ng DSWD and OCD, and close to 3 million family food packs ang ready, no? Ready to augment yung mga LGUs natin. For transport assets, we have available air assets from the Air Force. On standby. For our sea assets from the Navy, Coast Guard, we have 19 vessels from the Navy and 23 on standby from the Philippine Coast Guard. So, yung search and rescue teams natin, we have put on standby 12,979 from the Armed Forces, 4,182 from the Coast Guard, 872 from the Philippine National Police, and 28,000 from the Bureau of Fire Protection. Yung DPWH din natin, meron na tayong mga emergency clearing operations team na on standby with heavy equipment. Umaabot po ito ng 909 teams, no, being put on standby or mobilized by our Department of Public Works. So ongoing pa po ang operations. Ang sabi ng Pag-asa, the rains, ang peak is today,
kahapon, today, and then hopefully the weather will improve starting tomorrow. But we still expect rains hanggang Sunday. Ang improvement talaga will be on Monday. No? So tuloy-tuloy po ang operations sa amin 24/7 with the other agencies. Hi sir, JC po from TV5. Sir, yun pong binanggit niyo muna na affected na 68,000 families na saan saang mga rehiyon to, and that is as of what time? That is as of 6 a.m. this morning, no? Yan ang numbers. Actually, that was from in coordination with DSWD. Ito yung reported natin, no? As of 6 o'clock this morning. What area, sir? Ang areas actually covered niyan, marami para dyan ay NIR, Negros, and Panay Island. Marami pang affected doon. Kasi 2 days na silang tinatamaan ng heavy rains ang NIR and Panay Islands. No? Okay. So, ang data naman natin covers more or less from Visayas hanggang all of Luzon. No? Sir, tama, 68,000 families. Majority came from Negros Island and Panay. Negros, Visayas. Okay, so those two. Sir, you also mentioned you're validating 2 casualties in Antique. Tama po, sir? Oo. That is based on the ILG report. Ano ito? I think na sa flooding, no? But, sige, sir, what happened allegedly dyan sa dalawang yan? Nasa bahay natutulog eh. And then the report says na tumaas yung tubig, nagising sila. 3 actually sila. Nag-survive yung isa, siya yung nag-report. Na wash, ano ba tawag dyan? Dala ng tubig. Inanod. According to the reports, papuntang dagat. No? So, kaya missing pa yung dalawa. One is alive. Siya yung nag-report. So, the report was made 17. That was Friday bang 17? Sir, to be very clear again, yung dalawa, how do we report it? Missing. Missing. As of now, it's missing. They're missing. 2 reported missing in Antique. Opo. Na di umano ay inanod ng baha. Ng baha, oo. Hindi pa sila patay, sir, no? Tama. Missing pa lang. Missing pa, okay. As of now. Nung 17 ni report eh. The incident happened early morning ng 17. July 17. Sa ano ito? Sa Sebaste, Antique. So that's why the ILG still for validation siya for confirmation ng report. But it has been reported na merong 2 missing. And this morning, meron ring a few but still subject for validation. 2 in Kamsur, 1 in Palawan. But we're still validating the data. Anong klaseng casualties po ito, Sir Rafi? Sa flooding eh. Yung Kamsur ang sinabi was nahulugan ng kahoy ba yun? Kahoy. So ito, sir, ay missing din po? Hindi missing itong Kamsur. Okay. Ang Palawan is missing. So 3 na in total, sir, since we started. 2 sa Antique, isa sa Palawan ang missing. Yung isa, sir, ay yung Kamsur, sir, ay ano pong status nila? Fallen 3, patay. Kino-confirm lang, injured. Hindi ko lang sure kung ano. Basta that came in this morning, that's why it's still subject for validation. Sige, go. Sa as per report kanina, hit by a fallen tree. For validation. Kung talagang alam mo naman, it has to be related to Krising, no?
and Habagat. Yun naman yung ano dyan. Kaya ini-establish. Yusek, kung mapapansin po natin itong mga binabanggit nating area, malayo po ito doon sa sentro ng Baguio. Is this something that the OCD has prepared for and expected to prepare for, lalo't yung mga bagyo na nagpapalakas ng habagat? Usually, mas matindi po yung effect niyan dun sa mga area na hinahabagat. Kasi like you mentioned, Antique, Palawan, Camarines Sur, malayo po ito sa sentro ng ating bagyo, no? So, ano yung mga gagawin natin, sir, moving forward, especially kapag dumating, wag naman po sana yung senaryo na magsunod-sunod yung mga papasok na bagyo at habagat po sa ating bansa? Oo. These are scenarios or things na anticipated naman natin yan because before the entry of the typhoon, specifically itong Krising, nagkaroon na kami ng pre-disaster risk assessment at doon naman lumabas that it will enhance yung habagat. And itong mga areas na meron pong affected, may mga reports on missing or injuries or evacuation, ay nakita na namin yan na magkakaroon talaga ng effect, especially on the habagat side. No? Ito talaga. So pinaghandaan namin itong ulan. Yung pagdating ng ulan, we expect floodings, landslides, not really because of the Krising, it's because of the habagat. So yung ulan talaga. So we have prepared for this. And ito na yung bagong namin Hindi naman bago, but we really have to make adjustments in our preparation kasi malayo, sinabi mo nga, malayo ang bagyo, hindi nga almost naglandfall, but it has enhanced itong habagat. And in our scenario planning, in our preparations, pinafactor in na natin ito. So 4 days ago, we already know that NIR, itong Panay Island ay talagang tatamaan ng moderate to heavy winds. And consistent naman ito sa readings ng Pag-asa, no? The forecast that they have been giving us. Very accurate, no? Talagang and then it's just yun nga, nakakalungkot, meron pa rin tayong casualty in a way. We really need to step up kasi ito na yung tinatawag na mga complex, no? Nagbago na talaga ang panahon. Dati bagyo lang. We just concentrate our effort doon sa cone, yung circulation ng bagyo. Tinitingnan lang natin hanggang saan abot yung cloud cover, no? But this time, hinahatak na talaga. Very prominent na. And lumalabas naman sa forecast na talagang yung habagat this time ay hahatakin niya. And we are preparing for this. At kitang-kita, no? Palawan, nagkaroon ng floodings. May report po doon. Palawan, Mindoro, itong Panay Island, itong Negros Island. And moving forward, we are expecting floodings sa Luzon. One last for my answer. You mentioned Negros. Andyan ang Bulkang Kanlaon. So, kumusta, sir, yung coordination natin with the Regional Task Force? I was there kasi last month, sir, Kamusta, sir, yung coordination natin with the local authority, the local OCD there, to ensure na yung mga, or to check kung yung po bang mga pagbaha or pag-ulan na nandoon ay hindi nag-aggravate doon sa lahar flows that are coming from the volcano. Kasi si Canlaon is currently at alert level 3. May mga binabantayan pong area doon, like yung area ng La Castellana, ng Bago City, na medyo malapit-lapit po sa Bulkang Canlaon. May reports po ba tayo ng lahar so far na inano din po ng baha? And what are we doing to protect the Negrenses from this threat? For the last 4 or 5 days, no, we made special attention dito sa Canlaon because of their current situation na may activity yung bulkan. So, binabantayan namin yung movement ng lahar doon. But so far, wala naman ganun, no? Walang reports on movement of the lahar or na-trigger yung lahar natin. But, again, other areas have reported floodings, no? As far as Bacolod City, may areas na flooded. So, tinitingnan natin yan.
we are addressing itong mga evacuees ng Canlaon. Double whammy na nga, no? Biktima sila ng Canlaon, biktima na rin sila ng Crising. We make special attention dito sa Canlaon. And we are doing this in coordination with the newly created NIR, no? So may mga ino-organize pa nila actually yung kanilang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Si Sir Noy. Kasi there are still some agencies doon na wala pa, dual pa, no? From Region 6 and Region 7. Kami pa lang, DSWD has already, DILG, but the others ay wala pa. PNP nag-establish na. So very limited pa yung kanilang as a council, no? Limited pa yung kanilang pag-respond. So that's why we still rely on Region 6 and 7 to help itong NIR. But for OCD, we have established already our office. It's functioning in a way. Ngayon nga, kanina I was in the meeting, we urged them to mag-double time on getting the information from the provinces, from the LGUs, kasi nga parang nasa transition period sila. Halos mga bago yung tao doon. And they're catching up naman. So sa DSWD, they're just, ang report kanina, nakukover pa naman, 6 and 7 are helping, ma'am, ano? Oo. So may NIR na rin doon, but 6 and 7 are helping. Kagaya din sa amin. Ang aming Region 6 and 7 are helping yung aming NIR. Given yung complexity ng problema sa disasters, both natural and man-made, effective ba yung coordination nyo with other government agencies, considering na whole of government approach ang dapat sa disaster response? Yeah, it's very effective kasi meron nga tinayo si Secretary Teodoro, no? In addition to the regular network natin from the National Disaster Council, Regional, Provincial, Municipal, meron siyang na re-establish na interagency coordination cell wherein yung mga critical agencies are always there, no? Physically, DSWD is there. Kahapon si Yusek Kahipi the other day, DOH nandun, AFP. So face-to-face yung aming coordination. It's a tool wherein yung decision-making ay mapabilis, no? Meron kaming direct link with the region and other agencies, yung mga OPSENs nila. So collective po yung magiging decision dyan. If we need to transport relief goods from DSWD, we are there to provide the logistics, the airplane, the sea vessels, even the trucks, no? Pag kinulang ang DSWD. If we need to send medical teams immediately, nandun na po, we decide immediately. So maganda po ang aming koordinasyon, both at the working level, pati na rin sa mga secretaries. Kahapon, yung mga key secretaries were there sa DSWD, napag-usapan na rin yung, nag-update na rin in a way on our preparation dito kay Crising. So maganda naman, synergy ng ating mga secretaries, plus the working level sa mga USEC ASECs, maganda po. And then we involve private partners, no? And our CSOs na nakakatulong sa amin during actual response. So yung network po, hindi lang po government, pati na rin yung mga partners ng DSWD, partners ng OCD, ginagamit na rin natin when we do response, lalo na kung talagang massive or very big yung ating event, no? They're always there to help us. Naisip ko kasi, halimbawa yung nangyari sa Yolanda, tapos doon sa Marawi, concern din ng national government yung rehabilitation nito. Kaya ba ng gobyerno na respond, halimbawa doon sa mga nawalan ng tirahan as a result of flooding? How soon can they expect to lead normal lives pag after the disaster?
Yun naman, no, kasi we are operating in a yung cluster approach, no, system natin. Pag immediate response, DSWD is there, no. Pag long term yung kailangang solusyon, we already involved DSUD, yung ating in charge sa housing, NHA, and then they do the long-term planning na ma-relocate, mag-provide ng housing. But for the immediate needs po, DSWD is there. Even DSUD, nandyan din naman sila to provide some sort of assistance kung immediate, no? Plus OCD. That's why under the law, we are given, or sa budget natin, meron kaming respective quick response fund to address yung mga immediate needs ng mga kailangan i-relocate or ilagay sa temporary shelters. No? So meron tayong sistema dyan. But of course, I'm not saying na perfect yon. We do adjustments. Nag-adjust pa rin kami kasi we still need to deal with the government procedures, no? Yung mga mandato ng batas, especially on procurement. Meron pa rin tayong sinusunod na proseso. But we are trying to our best, kasama nandiyan ang DSWD, na ma-provide kaagad yung mga pangangailangan, no? Ng mga ma-displace. So, I think we are adjusting. We are improving our system. We understand, or we acknowledge that there are still flaws, and we are addressing them accordingly. Sige. Good morning po. My name is Jay Matthew, PCMS Media and Radyo Pilipino America. Long-term action plan po at saka ng po ng mga susunod na mga events. Huwag naman sana mangyari. Long term. What we're doing now is itong pinaghandaan naming Big One, no? The Big One in Metro Manila. Kasi it requires a long-term preparation, long-term planning. So, first we are updating our contingency plan to respond to that big earthquake that will happen in Metro Manila. Second, yung engineering intervention na isang malaking solusyon dapat, no, retrofitting ng mga existing buildings, pagtayo ng new structures should be in accordance to the building code. So that is yun ang long term na dapat masundan ng both government and private, no? Kasi 70 to 80% ng facilities or structures sa Metro Manila are privately owned, no? So, even if we require all government agencies na ma-retrofit yan, 80% pa rin naman ng mga structures dito are private eh. So they have to retrofit kung luma yan. So part of the planning is to engage the private sector to really invest in retrofitting or improving their present structure and future buildings, no, to follow the building code. So yun lang naman, we cannot do away with the default lines, nandyan yan. So we just need to prepare and adapt, no, para ma-prepare natin yung ating buong community. In terms of climate change, itong mga man-made, itong mga natural hazards na umaabot sa atin like typhoons, of course, we are looking at, kung titingnan mo kasi ang mapa, pagdating sa landslide prone, halos lahat naman ng provinces ay may mga hazard or may mga landslide prone areas. Ang solusyon lang naman dyan, number one, practical solution is relocation. But it requires long-term, tama ka, long-term ano yan. We have to relocate people dun sa high-risk zones, no? So we are doing that. It's a collaboration of all agencies, no, involved, at kasama naman sa mga planning namin yan to really relocate communities out of danger. And malaking role po dyan are the LGUs. Kasi yun nga ang problema natin, kanya-kanya yung mga zoning eh. Kumbaga LGU yun eh. That's why at the national level, pinupush yung national zoning law, no? Na magkaroon tayo ng national
zoning para talaga masabi na itong area na ito hindi na pwede. Kasi right now we rely on local ordinances no to implement itong zoning. So yun, mga kasama yan sa plano ng buong gobyerno. Halimbawa sa Japan, in the aftermath of yung tsunami na kailan ba yun? 19 o 20 something? 2011? Meron silang May plano silang malaking seawall na cost so many hundreds of kilometers. Kaya ba natin yun sa ating western side? If kaya naman in a way if it is properly planned, no? Kasi meron naman tayong mga engineering interventions. We all have actually meron na tayong mga hazard maps available at alam natin yung areas na yan. It's really just putting the right intervention, putting it in our budget, putting it in our plans at magkaroon tayo ng holistic solution doon sa mga infrastructure na pwedeng maging intervention dito sa mga hazards na ito. So, yan po ang challenge sa OCD, sa ating challenge sa pagpapatupad ng ating NDRRM plan, no? Actually kasama yan planning to mitigate yung mga effects ng hazards na tumatama sa atin. So both physical, yung hard infrastructure, and of course yung training ng ating mga tao and capacity building up to the community level. Sige. More questions? Siguro, I was talking to Ase kanina. Merong questions raised by at least one newspaper about yung assistance na merong long-term programs like 4Ps. Ano yung relasyon ng dalawa at this point? I think we've mentioned this several times already, na ang DSWD, may first name at may last name. The first name is social welfare. Diyan po pumapasok yung mga social assistance, yung mga ayuda. And then we have yung last name, which is development. Diyan po pumapasok yung mga development programs natin like 4Ps, Walang Gutom o the Food Stamps Program. Kasi yung mga yan, namumuhunan yan doon sa edukasyon, sa kalusugan ng ating mga mahihirap na mga kababayan. Kasi po, kinakailangan na maging malusog, kinakailangan na makapacitate, makapag-aral yung mga mahihirap natin na mga fellow Filipinos para ma-improve yung kanilang level of well-being. Why do we need social assistance, kagaya ng assistance to individuals in crisis situation, ayuda para sa kapusang kita program, cash transfers? Kasi po, immediate relief are needed as stopgap measures para agaran po ma-address yung pong mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Even if we have development programs that aim to improve the level of well-being of the poor Filipinos, kapag may mga sudden shocks kasi, sudden and adverse shocks like may nagkasakit na miyembro ng pamilya, may namatay na miyembro ng pamilya, even the resources of that family may be exhausted. And that could worsen their socio-economic conditions. Hindi lamang po yung mga resources kasi ang na-exhaust kapag may mga ganyang crisis. Even the psychosocial well-being of an individual, of a member of the family, naapektuhan. And kung apektado yung kanyang psychosocial well-being, naapektuhan din yung kanyang productivity, hindi na nakakapagtrabaho. Kaya pumapasok yung mga stopgap measures natin, yung mga social assistance, so that we could help alleviate or address the immediate needs or the result of those crisis or emergencies na nararamdaman nga po ng pamilya. So, mahalaga na meron tayong mga social assistance in the same manner na meron din po tayo mga development programs that are sustainable, scalable,
para ma-address din yung magkaroon din ng long-term solutions to the problems being experienced by the poor, the vulnerable, and the marginalized. You might want to respond to this observation. Cash subsidies are like throwing public money from a helicopter. Parang tinasabi is provide financial relief, theoretically helping households, but they also fuel inflation and hindi talaga nakakapag-improve na economic situation ng Filipinos. As I was explaining earlier, ito yung mga immediate assistance kasi that we provide. While it has no long-term effect, it's very significant in addressing the immediate needs of people who are experiencing sudden shocks or adverse shocks, crises, or emergencies. Kaya mahalaga na meron pa rin tayong mga social safety nets, mga stopgap measures. So they're considered safety nets for disadvantaged and poor sectors rather than parang be all and end all ng assistance ng DSWD or government as a whole. As I explained earlier, meron mga developmental programs that empower, capacitate the poor Filipinos, but at the same time, there are social safety nets that are in place to address nga immediate or sudden shocks. Mahalaga na merong ganong assistance na nagko-complement para kahit na may mga developmental programs na nag-i-invest tayo that capacitate and empowers the poor. Kasi kapag merong mga sudden shocks, all those investments might be affected. Might go to waste kapag hindi ma-address yung mga immediate mga immediate or mga sudden shocks na nararanasan nila. Halimbawa po, 4Ps beneficiary, namumuhunan tayo sa edukasyon, sa kalusugan, we provide conditional cash grants. Nag-i-improve yung kanilang level of well-being. From survival level, nagiging self-sufficient sila. Pero po kapag nagkaroon ng bagyo o nagkaroon ng sudden shock, maapektuhan po lahat noong mga improvements na sa kanila pong buhay. We've seen that in Yolanda. We've seen that in other parts of our country. We've seen that during Yolanda. Nakita natin yung kahalagahan ng emergency cash transfers to help restore the psychosocial well-being, the normal psychosocial well-being of the affected populations. Kaya meron kang more sustainable solutions but at the same time, you have immediate relief para makarecover po sila. Sige. Siguro, last two questions, Saya. Last na po on our end. Kay Asek Alejandro. Sir, ask lang namin kung ano po yung reason kung bakit nawawala ulit yung dun sa Palawan. One sa Palawan, one individual sa Palawan, tapos dalawa sa Antique. Dahil po ba doon sa pagbahayan, sir? Pa-double check lang namin. Ano to still subject for validation. Yung Palawan as reported, parang fisherman ba ito? Fisherman? Lumaot ito eh. I'm not sure. I was not able to get the exact area. So missing siya. Actually missing yung sa Palawan. Isa-isa lang. Yeah. So bale, fisherman ito, sir, tapos pumalaot. Yung isa naman, yung dalawa, sir, sa Antique dahil sa flooding. Okay. So to clarify, the budget is 3.2 trillion pesos or 3.2 billion pesos? Because if 3.2, sir, that's half of our national budget already. 3.2 million. Sorry. 3.254 million. Million. Okay. That's the standby funds.
Opo. Available from and stockpile from DSWD and OCD. Pero sir, to augment yung mga local governments Yeah. na potentially maubusan ng calamity fund, meron din po bang, ready rin po ba tayo mag-provide sa kung sakasakali? Oh, that's a separate fund, no? That's sa Dream Fund naman usually kung ano yan kinukuha. So, hindi dito, hindi sa QRF.